Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman hindi nga nakawala itong si Kuting ng Norte na ito kay anak niyang Sandro na ito. Dahil mismong si Sandro ay linaglag na nga rin ang katiwalian na ginagawa ni Kuting ng Norte at Lisa Tanas. Dito nga natin mapapansin na talagang gamitan na at siraan na ang pamilya nila para lamang sa politika at sa pera. Ngayon nga ay talagang kilala na natin ang pamilyang ito na talagang hindi na sila nararapat na maupo pa. Ngunit makikita natin na talagang ayon nga sa impormasyon at ilinahad nga ni Sandro ng mga ebidensya at mga video ay ilalabas nga raw ito sa publiko at sa mainstream media. Ngayon nga ay magkakaalam na kung sino nga ba sa kanila ang tunay na manggagamit, kung sino nga ba talaga sa kanila ang naglilingkod ng tapat at tunay. Dito natin mapapansin na talagang maraming ang nagulat na netizen dahil mismo si Sandro nga ang naglabas ng mga pruweba sa katiwalian na ginagawa ni Kuting ng Norte at Lisa Tanas at Tambaluslos. Well mga kaibigan, ito nga ang mainit na balita na ating papakinggan ngayon araw para nga sa karagdagang impormasyon. Panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Huwag kayong bumoto ng mga politiko na katulad ni Abalos kasi tinalbugan niya si Maroha. Sa susunod tayo nakakainin ng mga yan. Gusto ko nga tayo ang kainin nila. Hi Maui, how are you? Channel 167, Agent Morales, Nelson, how are you guys? I love you. Alright. Siyempre, mga love-love ko yung apat na yan. Ano? Okay. Yes, sa susunod tayo. Mga buha ka ng Genemis, tayo na, alam mo Abalos, tain na lang kainin mo para maboto ka ng mga buang at ng mga baliw, di ba? Nakatulad mo. Saan ka makakakita? Only in the Philippines. Di mabuti-buti na lang yan si Maroas, nagpukpuk ng martilyo sa kanyang ulo. Di ba? Nagkain-kain ng tubig sa plato. Remember that vlog? Million viewers siya nung kung hindi nila tinake down yung ating page. Nagkain-kain, nagtraffic-traffic, nagbitbit-bit ng sibuyas, nag-alpot-alpot si Mar. Tignan mo, talo na noong 2016. Yan din yung mangyayari ngayon sa mga kandidato ni Bangag. Kaya huwag niyong iboto ang lahat ng kandidato kasi tignan mo, desperado sila mga palangga. Ultimong, di ba? Ultimong, oh my God, kachipan. Kachipan, adik lang po ang gumagawa niyan. Even ang literal na adik, hindi gagawa niyan. May adik ba dito na nanonood? O naging dating addictus. Wala pong matinong tao, kahit homeless, hindi kakain ng hilaw na isda. Tandaan ninyo. Na ewan ko anong isda ba yung kinain, ano na yun, palangga, Leonie, ano bang kinain ng bangag na yun? My God, anong kachipan yan? Sobrang, sabi ko nga, baliktad talagang buang na. Siguro sabi ko nga kung ebak ang kakainin niya, sabi ni Ronald, edi go, go, go. Diba? So anyway, huwag natin i-promote yung inayupak na yun, ngiwi na rin yung bangag, mga bangag kasi. So, hi, Bisdak is here. Okay. Solid, Dick Chicadals. Okay. Kadiri talaga, napanood nyo ba yun? Okay, so dito tayo sa, natin, sa moment. Okay na naginip na naman ako. Alright? Diba? Pangatlong, ilang panaginip na to? Pangatlo. Kasi may kausap ko yung friend ko kanina na supporter, sobrang supporter ni Inday Sara at ni Bangag. Sabi ko, uy friend, sabi ko na naginip na naman ako. So ito yung panaginip ko. Sabi ko sa kanya, 'di ba dati nung baliw na baliw tayo kay Bangag, budol na budol tayo. Never naman ako na naginip, hindi ko naman sila napanaginipan. Pero this time, yung panaginip ko napakaganda, maaliwalas. Kasi yung una kong panaginip, ginorgor ko. Pangatlo na yata ito panaginip. Ginorgor, parang pangatlo. Tiyan mo yung mga panaginip kasi nakakalimutan, bubuti na lang binablog natin para hindi natin makalimutan. Kanina ako na naginip. So, yung unang panaginip natin, di ba, may parang, yung natatandaan ko sa panaginip ko, yung ginorgor ko si Lisa Tanas at saka si Bangag, yung inikot ko yung julo nila. Remember that? Then may nag-interpret nun, si Attorney Nick. Alright? Then yung isa kong panaginip,
yung may sumirit na dugo dito kay Bangag, na parang somewhere in Baguio or Alaska kami, di ba? Na bigla siyang nag-show up. Remember that? Na sumirit yung dugo dito sa liig niya. I wish totoo, no? Remember that? So, kailangan ko ikwento ang panaginip ko para hindi ko makalimutan. Kahanina, mga palangga, eto ang panaginip ko. Nasa bar daw ako. Okay? Habang nasa bar ako, kumakain-kain ako, umiinom ako. At yung bar sa University Belt, sa school kung saan nag-aaral ako nung ako'y college days, 'di ba? Shout out kay Mang Tony, pero wala na si Mang Tony back in the day. Binalikan ko. Umuwi ako ng Pilipinas, wala na yung kanyang parang karinderya doon sa school. So ngayon, habang kumakain daw ako mga kababayan, eto habang kumakain-kain, nagkain-kain ako, nag-inom-inom, ang lola ninyo, nag-StreamYard tayong ganito. Tapos all of a sudden, biglang may nag-show up sa isang window na mga Muslim brothers natin na para na may pagtitipon, isang malaking malawak na pagtitipon. Ang daming tao. Wala akong nakita mga placards or whatever, pero sobrang dami ng tao na ang saya. Okay? Nakita ko si mga yung suot na ating mga Muslim brothers and sisters. Ang dami nila. Tapos biglang sa kabilang window, parang ganito, lumabas si Pangulong Duterte. Alam mo yan, typical na Duterte. Lumabas si Pangulong Duterte sa kabilang window na naglalakad siya, kumakain daw siya ng ewan, kinakain niya, cornic ba, umani. Sabi ko, bakit na dito si PRRD? Hindi ko naman siya in-invite dito sa vlog na to. Sabi ko, nakikita ng tao, tingnan mo, parang di tayo narinig PRRD, cool na cool lang siya, kumakain lang siya ng cornic. So yun yung nakita ko sa screen ng ating vlog. Habang, alam naman, ang panaginip talagang medyo magulo ang setting. So ngayon, yung setting para siyang isang sagradong lugar. Yung nakita ko sobrang daming tao. Hindi ko siya maipaliwanag. Pero habang kumakain ako mga palangga, bigla may dumating na babae na tinatawag ako. Sabi sa akin, binibining mahalika, pinapatawag ka ni President Sara Duterte. Sa panaginip ko, presidente si Inday, hindi siya vice president. Tapos doon, sa panaginip ko, wala din sa isipan ko na VP si Sara. Basta yung setup ng panaginip is president. Tapos sabi daw ng babae, sabi niya, pinapatawag ka ni Inday, bitbitin mo yung mga bata. Sabi niya, bitbitin mo yung bata kasi bibigyan daw ng regalo. So ngayon, nagbamit-bit ako ng bata, 3. Parang yung isa, kaedad ng apo ko. Pero hindi apo ko yung bitbit ko eh. 3 bata, sabi ng babae, sabi niya, pumasok ka dyan sa bahay na yan, nandyan si Inday nag-iintay sa'yo. Si President Duterte. President Inday Duterte, sabi niya gano'n. So pumasok ako sa bahay, kailangan ko tayo kwento sa inyo kasi nakakalimot, ang mga panaginip nakakalimutan eh. Di ba dapat i-document. So habang papasok daw ako, nakita ko, yung tao ang saya-saya. Parang fiesta. Tapos pero yung bahay payak. So, from that setup, recto, din yung mga tao, hindi ko alam, parang dun sa screen, di ba? Mga Muslim brothers and sisters, sagrado din ang transition dun sa bahay na parang fiesta, parang probinsya, parang Davao, yung bahay ng aking in-law sa Davao, nakapunta ako dyan, yung mga lumang bahay ng lalaki na parang may mga multo. So anyway, so pumasok na daw ako, nakita ko si Inday nakahiga sa katre, typical na katre ng mga katulad natin, yung kawayan na katre. Nakita ko daw yung pa ni President Inday Sara, kumikis-kis-kis-kis ng kulambo. Alam mo yon, yung kinikis-kis na yung panyang kulambo, nakasmile siya. Nakasmile siya ng bonggang-bongga, hindi siya nagsasalta. Pero dun sa panaginip ko, isa lang yung tandaan ko na nagsalta. Sabi daw, pagpasok niya, sabi niya sa akin, sabi niya ng ganun, ikaw luka-luka ka, sabi niya nakakatawa ka, sabi ganun sa akin. Tapos ako daw, dami kong sinasabi, alam na ako maingay, daldal ako ng daldal. Kung ano na pinagsasabi ko. Tapos, tinanong pa daw niya ako, so anong gusto niyong regalo? Sabi ganun sa akin. Kalendaryo. Mahawi siguro na nag-uusap tayo tungkol sa kalendaryo. Sabi niya sa akin, anong gusto niyong regalo? Tapos sabi niya kalendaryo o poster? Ang pinili ko daw poster. Sabi ko poster, basta Mrs. President, merong signature mo, okay na ako doon. Tapos sabi niya, sige, sabi nga, may tinawag siyang, yung babae pa tinawag niya, sige, bigyan mo to ng kalendaryo. Tapos mega smile si Inday. Tapos ngayon, ako ang dami kong sinasabi, pero sa panaginip, hindi ko na matandaan kung ano sinabi ko. Pero ito ang talagang natanda ko. Sabi ko sa kanya,
wala ako ibang hihilingin sa iyo, Mrs. President. Sabi ko na ganon. Hindi pwede na presidente ka, wala kang gagawin sa mga bangag na ito. Gurgurin mo silang lahat. Sabi ko sa kanya, gurgurin mo at hindi na muli pang makapagnakaw. Yung mga sinasabi natin dito, makapagnakaw, makapaglahat ng mga kahayupan nila. Mega smile lang si Inday. Nakasmile siya, wala siyang sagot. Tapos yung kama, yung katre na kawayan, bamboo, made of bamboo, very probinsya, facing sa kalsada, alam niyo parang infinity pool, facing sa kalsada na dumadaan ng mga tricycle drivers, baka si Ferdinand Dolosa, yung palangga ko na tricycle driver, baka ikaw yun palangga, nasa panig. Ang dami, tapos sabi ko daw kay Inday, sabi ko, Mrs. President, sabi ko, wag kang umarap sa, naka-face sa kalsada, baka ma-riding in tandem ka ng mga bangag. Tapos naka-smile pa rin siya ng bonggang-bongga. Tapos, ngayon, sabi nung tawag dito, nung babaeng tumawag sa akin, di ba, nasa bar daw akong ganyan sa panaginip ko. Sabi niya, wag po kayo mag-alala, Miss Maharlika, ligtas po si Mrs. President. Nagising na ako, palangga. Ano ibig sabihin na naman yun? Attorney Nick, interpret mo nga. Yung kaibigan ko, in-interpret niya. Sabi niya, I think, yung tungkol sa maraming tao, may mga nagwewelga, baka talagang may parating na malaking welga. At yung mga bata, baka symbolism yon na yung mga bata binigyan ng regalo, pero actually dun sa panaginip, ang binigay sa amin is poster, walang candy or something. So sabi ni Palangga, nung friend na kausap ko, sabi niya, I think that's nagsisimbolo yan sa pag-asa ng mga bata. Sabi niya, pag-asa ng bayan. At yung nag-live stream ka, ginagawa ko naman yun, di ba? At yung mga Muslim brothers at saka si Pangulong Duterte, baka si Pangulong Duterte, sabi niya, cool naman talaga, patawa-tawa lang, baka biglang, oh boom, ayan na kayo, wala na kayo. Parang ganon. So anyway, I don't know, pero I swear to God, mga palangga, nung sinuportahan ko sila bangag since 2015, nung simula ako nag-vlog, never ko silang napanaginipan ng ganito. Ngayon, ano ang signales ng panaginip na ito? Dahil ba't everyday nagsasalita ako dito? Everyday naman nagsasalita ako noong 2015, pero hindi ako nanaginip. Pero ganun pa man, ang napakaganda dun sa panaginip ko ay sana mag-manifest, sabi ni Blue Star. Kaya gusto ko ikwento sa iyo kasi makakalimutan ko to eh. Makakalimutan mo to, di ba yung panaginip, nakakalimutan mo? Sabi ni Constance, I interpret that as regime change as well. Yun din yung sa akin. Kasi di ba yung unang panaginip ko na sabi ko ang dami-daming tao na parang nagbuwelga? Remember that? Tapos this time, malinaw na Mrs. President siya. Tapos nakasmile lang siya. Basta ang sinabi lang niya talaga yung ikaw, loka-loka ka, sabi gano'n, nakakatawa ka. Then anong gusto mong regalo? Kalendaryo or kalendaryo or poster? So yun, may mga bata, may mga tao, may drinking session. Ako yung nagdrink. Fiesta. Fiesta is celebration. Maybe that's about it. I don't know kung sino pang magaling mag-interpret dito. But ganun pa man, mga palang, hindi lang yun. So nangyayaring actually, may nakarating din sa atin na magaganap, pero wag na natin sabihin muna. Kasi alam mo naman si Lisa Canas at si Bangag Jr., may nakatoka silang computer na nanonood na mga troll sila o sila mismo na nag-aabang dito o may habang nagiinom sila, pupulburon sila, ay nakaabang dito sa ating mga pinagsasabi. Kaya hindi muna natin sabihin yung ating mga plano. Kaya abangan ninyo, magiging presidente ba si Inday Sara sa 2025? I think Maui, you posted na, hindi ko napanood, pero sabi according to Princess Maui's post, na sinabi daw ni Trillanes na kailangan, basta ang konteksto, kailangan ma-impeach si Inday Sara, or else si Bangag ang matatanggal. Tama ba? Sinabi niya ba yan? Miss Vivian, Merry Christmas sa inyong lahat. Yes, 2025, Sara ang ating presidente. Presidente siya eh. Ano ba kaya yung alam mo, parang gusto ko na lang laging managinip. Parang ang saya-saya ng panaginip ko. Ito yung panaginip ko, masaya. Nakaraan, ginurgur ko yung ulo ni Lisa Canas at saka ni ni Bangag, di ba? Naalala mo yon, yung niligtas ako ng isang Diyosang artista, di ba? O yun, naalala ko yung panaginip na yon. Pero ganun pa man mga palangga, ito yung mga
Kailangan yung isaalang-alang kung ano ang nangyayari ngayon sa ating bayan. Tignan mo na lang yung sa budget na yan. Di ba? Yung sa budget na yan na magkakasabwat sila. At kung matino kasi ang presidente, which hindi talaga matino, di ba? Ang isi-secure niya, yung ipaprioritize niya talaga kayo. Yung budget na yan, mga kababayan, yan talagang dapat isaalang-alang hindi ng mga Congress, lower and upper, para sa inyo. Kaso tignan nyo ang budget para lang sa kanila. Napupunta lang sa ayuda, pangawat, at kung ano-ano pa. Di ba? Isisiguro yan ng presidente kung hindi bangag. Ang mga pondo ay mapupunta sa mga proyektong, tamang proyekto sa kalusugan, sa edukasyon, sa infrastruktura. Paulit-ulit lang yan. Kahit na 100 years from now, o 100 years later, 100 years before, ganun pa rin ang tema ng prioridad ng isang leader. Kaso wala tayong leader. Kaya nga siguro nananaginip na lang si Maharlika dito lagi, baka pinapaalala sa atin. Baka ito yung mga sinyalis na Maharlika, mga palangga, konting kembot na lang. Okay? Dahil ang presidente ninyo ay malapit ng magurgor, pwedeng, sabi ko nga, masobrahan sa kanyang pulboronic activity. Sinabi daw, sabi ni Murakamo, sinabi daw ni Trililing, balik Duterte sa palasyo, sabi ni Roma Rose. Kawawa talaga kasi magkakasabot sila mga palangga. Speaker of the House, ang mga huwad committee, although hindi naman lahat yan kasabwat nila, di ba? Ngayon, paulit-ulitin natin na imbis itong mga hinayupak na to, katulad ni Bangag, ay talagang titignan niya itong kung saan dapat bago niya permahan o itong pondo na ito, di ba, may gabay niya, may gabay nilang lahat dahil sila nga ay mga leader. So, they're not leaders, they are crooks. They are kawatan. Ngayon, by the way, yung katulad ni, sino to? Ni Abanting Boydila, na nagsalta siya, ano yon, Joey, si Joey, nakatawa kay Joey. Joey, anong sinabi ni, napanood ko yung video na sinasabi ni Abante na sa Maynila daw, na nasasakupan niya Santa Ana, Santa Mesa, ay zero or drug-free na daw. My God, wala daw nagtupopulburon. Butang ina, sa Malacanang mismo, nagsisesyon sila, hoy, Abante, yung buha ka ng inang kawatan kang hinayupak, sana kunin ka na ng bulok na bulate. Ay, hindi, dapat pala malakas na bulate para bonggang-bongga. Okay? Mamatay siya, makikita matigas sa si Budol, kaya third mensahe mangyayari, sabi ni Lalaine. Alam mo, I hope talaga mag-manifest talaga yun, palangga, Cynthia from San Diego. Thank you, palangga. So ngayon, ito na nga yung sinasabi natin sa inyo mga kababayan. Lahat sila, puro mga kasinungalingan. Dahil wala nang ginawa, kundi magtutok sila kung paano nila nakawin ang pera ng bayan. Ang pinakamahalagang proyekto, ang edukasyon at ang kalusugan at yung infra, sabi ko nga, dyan lang naman iikot yan, jobs. Pag may infra, may jobs. Diba? May trabaho. Kapag maayos ang pangatawan, may trabaho, malakas, magkakaroon ng pera. Pag may maayos na edukasyon, tatalino ang mga tao, magkakapera, hindi na maghihirap sa buhay nila dahil kaya nilang bumili ng mga pagkain at sa kanilang mga bills at syempre pababayan ng presyo. Doon lang naman tayo ulit-ulit mga kababayan Pero tignan nyo ang nangyayari ngayon. It's good na merong social media, although pilit tayong ginugurgur dito. Ginugurgur tayo, gusto tayong tinatakpan na tayo, binubusalan na lahat ang bibig natin na ang tema ng ating pananawagan dito ay what? Anong pananawagan natin? Diba? Transparency and accountability. So dahil wala sila noon, wala sila, lahat ng mga inayupak na yan, ngayon tayo ay nagsasalta dito. Dapat nga, sabi ko nga, kung pinailan nila ng impeachment, si Inday Sara for the third time, mga pari pa ang mga kasabwat. Bakit hindi failan ng kaso itong si Bangag? I mean, ng impeachment si Bangag. Well, siguro baka hindi na lang yun ang inaantay kasi based on my panaginip, baka naman malapit na. Kaya wag din tayo magsawa. I know I have friends na nagme-message sa akin, Maharlika, nakakasawa na, nakakapagod na, ayaw ko na, may mga ganun. Sabi ko, huwag ka mapagod. Kasi
Kapag kayo ay napagod at kayo ay nagsawa, panalo sila. Imagine nyo kung lahat tayo tahimik. Lalo silang magbe-fiesta. Lalo silang mamamayagpag. Lalo nilang uubusin ang pera ninyo. Malulubog tayong lahat sa utang ang Pilipinas. Samantalang yung mga inuutang ng Pilipinas ay napupunta sa kanilang lahat. So huwag kayong mapagod mga palangga. So ngayon, ito nga yung sinasabi natin dito. Okay? Recently, nagsalita yung mga retired generals. Actually, meron akong information na nakuha from the generals. Hindi ko na sasabihin sa inyo kung retired and what. But magandang mensahe. But I cannot share it with you right now. Pero ito mga retired generals na umaalma sila, na magpapalit na nananawagan sila kay Bangag at dito sa mga kongresistang mga budol, lahat sila natignan ang budget, yung budget sa AFP na binawasan, education, yun ang the common thing na pinag-uusapan ngayon. I think nagpakalat sila ng mga manifesto kung saan pumirma yung mga retired generals na hindi sila sang-ayon sa ginagawa ng bangag na gobyerno. Ang sa akin lang, sa mga retired generals, gamitin niyo po ang lahat ng inyong lakas, ang lahat ng inyong mga koneksyon, kapangyarihan para tapusin na ang bangag na administrasyon. Narinig nyo naman. Look at, who's that? Si PhilHealth, yung PhilHealth head na si Ledesma. Diba? September pa pala niya sinabi yon mismo sa was it September o this year na binanggit niya na sino ba naman siya para hindi sumunod sa pag-transfer ng 89.9 billion or 90 billion pondo supposedly sa PhilHealth, 'di ba? Na inilipat sa DPWH, inilipat sa ibang inilipat sa ibang mga ahensya ng gobyerno. So sino daw ba siya para hindi sumunod kay Bangag? So ibig sabihin, tama yung sinabi ni Dr. Liachon nung isang araw na narinig niya mismo na sinabihan ni Erbosa, itong si PhilHealth head, na ilipat mo yung perang yan. So sino ngayon ang magkakasundo dito? Sino magkakasabwat pala? Magkakasabwat sila. Kaya kayong mga retired men and women in uniform, even hindi kayo retired, tama na yung mga manifesto na yan. Kailangan namin ng aksyon. At yung mga nagsasalita, ito lang, gusto kong sabihin, wag na lang sila pangalanan. Kasi over sa mga kandidato ni Bangag, I will go sa mga kandidato ni Pangulong Duterte o sa mga kandidato ng mga natin. O basta wag lang yung kandidato. But ang sa akin lang, naman yung stand ko sa mga yan. Ang sa akin lang, wag kayong talawan. Huwag kayong puro parinig. Puro generic. Pangalanan ninyo. Ako nga, harap-harapan, pinapangalanan ko. Kayo, mga politician, wala ba kayong bayag? Di ba? Hindi ako bibilib sa inyo kung puro kayo pahaging. Blind item. Anong kaputahan yan? Di ba? So wala, umaasa na yung, wala kayo. Right. Umaasa yung taong bayan sa inyo. So, huwag na kayong magpabakpa sa kalye. Hindi na yan kailangan ng taong bayan ang pasakalye, mga palangga. Yung magpo-post ka na tinutuligsa mo yung government, pero hindi mo kayang pangalanan, wala kang balls. Kaya no wonder, I don't share them kasi labag yan sa kalooban ko. Hindi ako nagsishare. I'm the kind of a person, vlogger, na once sa senior ko, yung mga bagay-bagay na mga pinost nyo, ibig sabihin, bukal yan sa loob ko. Hindi lang ako napipilitan. Alam mo, even mga simple post, kahit na nakakatawa, yung kung ano man, mag-like o mag-ano ko, ibig sabihin yan, from the bottom of my heart, na-appreciate ko yung mga jokes, na-appreciate ko yung mga na-appreciate ko yung mga pinaglalaban ninyo. Diba? Pero yung ating mga supposedly kakampi ni Pangulong Duterte, wag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Sino ba ang unang nagtaya ng alindog dito? Hindi ko to sinasabi na ako ay magaling. Dahil di naman ako magaling. Ako lamang ay emisaryo. Ako lamang ay mayroong balls. Nobyembre pa lang. Actually, 2022 pa lang, dakdak na ako ng dakdak dito sa kababuyan ng Marcos Jr. Hindi nyo nga kayo, mga pinklawan dyan, hindi nyo nga pinansin si Percy Lapid. Si Percy Lapid,
ang unang-unang nagsabi na matapang na vlogger, na hindi ko siya pinapalo noon, nung namatay na siya, doon ko lang nalaman. Thanks kay Joe. O yun, si Joe nag-send sa akin noong 2022 tungkol kay Percy Lapid. Naharap-harapan na sinasabi niya, nagpupulburon si Bangag Jr. na ang track record ni Marcos Jr. ay bata pa lang nagpo-Coca-Cola na o nagpupulburon na. Isa sa pinakamatapang na pinklawan, di ba, si Percy Lapid, ay si Percy Lapid. Kaya sabi ko sa inyo, hindi tayo dapat tumitingin dahil ay si Maharlika, sumusuporta yan sa Duterte, hindi na ako makikinig sa kanya. Kahit anong sasabihin ni Maharlika, hindi na makinig kasi tanginang yan, yung babaeng tutubi na yan or whatever, ganyan, di ba? Sinasabi na ako makikinig. Pag ganun ang ano ninyo, ganun ang mentality ninyo, wala kayong kwentang nilalang. Bakit hindi nyo pinakinggan? Noon pa ako nagdadadakdak na si Lisa, si Bangag, yung mga hinayupak na yan, sila ay sangkot sa pulburon. Sila ay sangkot sa pulburon, alitagtag. Nasaan na yung alitagtag na yon? Na pinakamalaking nahuli, tahimik kayo. Kahit galit kayo sa akin. Diba? Dahil sa bubuisit kayo sa pagmumukha ko. Wala akong magagawa dyan. Pero titignan nyo yung expose natin. Nobyembre pa lang, paulit-ulit ko, inaway pa nga ako ng mga walang hiya. Diba? Okay na lang din yon. Yung mga jutang Genemes. Bagay na bagay yung kanta natin. Si Maharlika, ganyan-ganyan, sinisira yung mga Duterte. Diba? May mga ganon. Sisira ko din yung Pangulo Duterte, sila Inday Sara, dun sa mga expose ko. Lahat ng in-expose natin dito, lahat naging totoo. Ano yun? Manghuhula ako? Mga yawa, di ba? So anyway, manindigan kayo. Huwag kayong dahil tatakbo lang kayo or dahil personal lang kayo, hindi yun nasasakyan yung issue na ito. Kung matino talaga ang isang namumuno, magsasalita siya, tapang-tapangan, magiging matapang siya para harapin itong mga bangag na ito. Wala na. Ano to? Kita ninyo, kung lahat ng sinabi ko in the past, walang saysay tungkol sa pagdanakaw nila, sa smug, my God, yung pagkakaso nila sa mga Duterte na sinasabi nila, war on the against humanity, putang ina nilang lahat. Ano ang against humanity? Yung yan, nagsasalta kayo, even you Dilawan, PhilHealth, zero subsidy, zero budget, pagkaltas ng Department of Education budget, pagkaltas ng AFP. Sino ngayon ang gumagawa